ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am And operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator vantage point of the reason behind the law, sir. Wait lang mga idol Balikan natin tong mga pangyayari, itong kaganapan. Alam natin to lahat, itong mga nakarang araw, itong Blue Ribbon Committee ng hearing dyan sa mga, alam na, flood control, ghost project. Yan ay patungkol nito kay Marcoleta at kay Boying, itong DOJ. Pinaglalaban ni Boying itong batas natin ng Witness Protection Program kasi marami na kasing mga nag-testify dyan, lalong-lalo itong Diskaya, si Bryce. Ngayon, nagtitestify din dyan si ex-DPWH Henry Alcantara. Ito yung nangyayari, katabi sila dyan that time, di ba? Kaya ngayon, nagkakaanuhan sila ni Marcoleta about dyan sa paano nila itong batas ng pagiging sa witness protection program. Ano ba ang dapat? Ganito. Kaya bago ako mag-react, panoorin natin to kasi itong pangyayari na to ay talagang uminit ang ulo ni Marcoleta. Kaya bagay talaga si Marcoleta dyan kasi alam natin lahat na to si Boying ay talagang anti-Duterte yan. Kaya dito tayo kay Marcoleta. Di ba? Kaya tuloy natin to. Pasensya na kayo, ganito lang ang setup natin. Kaya tuloy natin. Tara, let's go. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano ilalagay for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinut ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter is May the law. May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... So it can come before or after, sir? It can come before or after. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. We are Secretary. operating on
unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the Wait lang mga idol. the gravity of this financial crime. Wala nga sa batas. Ang kulit talaga nito ni Boying. Huwag niyong baguhin kasi wala nga sa batas. Yan, iba si Marcoleta, si abogado yan eh. Kung anong nandyan sa batas, kagaya kay, di ba? Kaya nga di sila nagkakaintindihan nitong nakaraan nito si Ping Lacson at saka si Marcoleta. Kasi alam niyang, sundin natin tong proseso. Kumbaga, kasi abogado yan eh. Si Marcoleta, si Boying, ewan ko kung abogado ba talaga. Alam kasi natin yan, si Boying ay medyo yan sila. Kasi alam naman, Duterte ito si Marcoleta eh. Kasi Marcoleta bagay talaga dyan kasi nasa batas eh. Huwag mong baliin yung batas, huwag mong baguhin. Kaya pinaglalaban talaga ni Marcoleta talaga tama. Parang si Erwin Tulfo lang ba? Given ang law. Ay, tuloy na nga natin to. Mga idol, tara. Cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir. And we will carry out Hindi nga our job opinion as yan. as we Batas think fit, yan. as we see. Mr. Chair, I said that the I am command- not expressing an opinion Oh, here. di ba? I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Tama. Secretary. You Ang may be kulit mo, disbarred Boying. from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Hindi nga opinion eh. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am Then it's your articulating option, the sir. It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Nagagalit Unless yung you are able to Marcoleta. point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Diba? Not before. Thank you, Mr. Chair. Yan ang natin. Pambato dyan sa Senado. Okay. Diba? Walang masabi si Boying. Wag mo kasing baguhin kung anong nandyan sa batas. Wag mong baliin. Wala nga sa batas. At saka hindi ako nagbibigay ng opinion. Andyan yan sa law. Sa batas yan. Thank you for your sir. Wala akong masabi kung anong, bahala kayo dyan kung anong opinion po. Respeto ko. Hindi nga siya nagbibigay ng opinion. Yung kulit mo talaga. Nagalit lalo si Marcoleta. Nasa batas na yan. Nasa batas na nga ang sinasabi. Ulit-ulit na nga eh. Di ako makamove on itong palabas na to. Ito palabas itong nangyayari sa kanila. Kaya talaga mga idol, sa totoo lang, tama lang talaga na tama na lang din na tinanggal si pagka-chairman to si si Marco. Kasi siya na nag-judge na siya eh. Banat ng banat na eh. Magmumukha kasing si Marcoleta pag siya ang naging chairman. Magiging one-sided siya eh. Kaya maganda, diyan siya sa parang defensive siya, parang defense team, kumbaga. Kung sino tong mga witness na nagtestigo, siya yung mag-interview, mga ganun, siya yung nagtatanong. Kasi kung siya ang naging chairman, medyo mahirap eh. Kaya dito ko napagtanto eh, sabi ko, tama, siguro mukhang naging bagay yata, naging ganyan lang si Marcoleta. Di ba mga idol? Kaya dito talagang believe ako kay Marcoleta. Tama yung ginagawa niya. Pag nasa batas, nasa batas. Huwag mong i-bend ang law. Parang si Erwin Tulfo. Okay? Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you sa lahat. At saka Duterte, sulid. Laban lang. Di ba? Kaya maraming salamat. I hope, thank you sa mga nag-subscribe sa lahat. Thank you and bye-bye. See you.